Heavy rain potential nakatuon ngayon sa Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Gale force winds at pagtaas ng mga alon sa Hilagang Luzon ay manunumbalik sa susunod na 24 oras. Hello, good morning muli mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at sa weather analysis para sa araw ng January 15, 2023. At ang oras ng aking voice prompt ngayong umaga ay 7 o'clock ng umaga. Una, stationary ang lagay ng ating panahon ngayong araw at base sa Doppler radar na makikita natin sa aking PIMO weather dashboard ay nasa may ilang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon Province, dito sa parte pagitan ng Polillo Islands at malapit sa Baler Aurora. At inasahan sa malapit sa May Rizal ay nasa may mga light rain showers o possible moderate rain showers, pero hindi magtatagal naman ito dito sa bahagi ng ito. Then nakikita na mataas na water precipitation na lumalagpas sa around 6.5 mm yung nakikita dito sa Doppler radar. So kung tuloy-tuloy itong mag-flow hanggang Pakanluran dito sa bahagi ng Bulacan ay maaaring ulanin na rin maya-mayang konti ang area ng Bulacan area na may maliit na tsansa na abutin ang ilang bahagi ng Metro Manila, especially Caloocan North at dito sa amin sa Caloocan hanggang Quezon City. So titingnan natin maya-mayang konti. Pinakamababang na italang temperatura ngayon dito sa amin sa Caloocan City, base sa aking weather station, kaninang madaling araw ito ng 12:30 a.m. Lowest na nasa 24.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na temperatura na naitala ay umabot pa rin sa stationary na almost 30.6 degrees Celsius. Alas 12:15 ito kahapon ng hapon. At sa current condition, naasahan pa rin na overcast and gloomy nga at humid ang inaasahan nating maghapon dito sa amin sa Caloocan at sa buong Metro Manila na rin. At kung titingnan sa aking CCTV live snapshot ay mostly cloudy naman talaga at halos makulimlim pa rin ang inaasahan dito sa Caloocan City. At sa atmospheric pressure dito sa akin sa weather station sa Caloocan ay bumaba sa 108 hectopascal. Nangangulugan lamang na mahina o humihina ang amihan sa Metro Manila. Ang outside humidity ay nasa 89%, so mataas ito. So ramdam ang water moisture dito sa amin sa Caloocan na posibleng may mga possible drizzle rain showers anumang oras. Bukod sa nananatiling aktibo ang solar X-ray tracks, so take note na lang yun mga folks. At sa mga bibiyahe ngayong umaga o ngayong araw, ay sumikat ang haring araw kaninang 6:24 a.m. at lulubog ito mamayang 5:45 p.m. At sa aking local weather outlook para ngayong Sunday hanggang bukas ng Monday ay may mga posibleng mahihinang pag-ulan ngayong araw at humid ang naasahan nating maghapon at maliw na naman yun sa Doppler radar. At bukas, Monday, ay may humid at overcast din na inaasahan maghapon na may tsansa pa rin na pag-ulan. So, tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan City ay 80%. Ganon din bukas ay 80% din. At sa ating local weather advisory, stationary naman talaga pa rin ang low pressure area. Ayon kay Pag-asa, kanilang 3 a.m. ay namataan pa rin ito sa 80 km ng northeast ng Surigao City, sa Surigao del Norte. Pero para sa aking analysis, isa na lamang itong remnant trough ng low pressure area. So insignificant na para sa akin ang report nito dahil halos wala na talaga siyang pagkilos at nananatili ni lamang yan sa silangan ng Surigao del Sur. Sa ngayon, sa ating PH Extremes in past 24 hours hanggang ngayong 7 o'clock a.m., ang highest temperature na naitala ay dito sa may Subic Bay na nasa 32.1 degrees Celsius ang highest temperature. At sa Baguio na lowest temperature ay nasa 16.2 degrees Celsius. Nangangahulugan lamang na humihina ang ating northeast monsoon. Ngayon magtungo agad tayo sa ating weather status gamit ang ating high definition satellite imagery at Himawari 8. Ay kung makikita natin dito, unang-una ay dito sa infrared heavy rain potential ay inaasahan pa rin may mga malawakang pag-ulan pa rin
sa bahagi ng Quezon Province, Bicol Region hanggang Eastern Visayas. At kung titingnan po natin ang malapitan ay kasalukuyan ngayon may mapag-ulan mula dito sa bahagi ng Polillo Island, dito sa bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte, kasama ang Naga, Catanduanes pababa ng Iriga hanggang dito sa Legazpi City sa bahagi na ng Sorsogon. At yung the rest ay ng mga makakapal na kaalapan at matataas na heavy rain potential clouds dito na sumasakop hanggang dito sa bahagi ng Bicol Region ay patuloy pa rin na nagkakaroon ng widespread showers dyan. So ingat po sa mga kababayan natin at ingat sa posibleng mga pagbaha. At kung titingnan natin sa infrared NGT na nakikitaan natin ng mga thunderstorms, ay inaasahan po ng mga mostly cloudy po ang sa nabanggit kong area dyan mula dyan sa Quezon Province, Bicol at Eastern Visayas na may mga ilang cloud-to-cloud thunderstorms na makikitaan lalo na sa bahagi ng Catanduanes na sumasakop ang makakapal na kaulapan. So ingat po sa madalasan at inaasahan po kasi na maghapon ang mga pag-ulan sa bahagi na ito. At mula sa bahagi ng Metro Manila, kasama ang Calabarzon at sa ilang bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin na may mga partly to mostly cloudy pa rin at may mga maliliit na tsansa ng mga light to moderate showers. Ang kalat-kalat na area nito mula sa Calabarzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Mimaropa, kasama ang Central Visayas o bahagi ng west portion ng Visayas. Kung titingnan natin sa infrared dust, na mas malino nakikita ang hanggang saan sumasakop ang makakapal na kaulapan nito mula sa Panay Island, sa Marinduque, sa Romblon, hanggang dyan sa Sibugay Island at sa may Oriental Mindoro. At sa bahagi naman ng may Palawan, mula dyan sa may Coron hanggang dyan sa may Puerto Princesa, makikitaan po sa infrared dust na mostly cloudy pa rin dyan na may inaasahang mga ilang light to moderate showers. At kung titingnan natin ng malapitan, ay mostly may mga inuulan ngayon sa parte ng Quezon, Aborian, dyan sa bahagi ng Palawan na malapit sa Puerto Princesa. Makikita po ang makakapal na kaulapan na ito na nagpapaulan ngayon sa west portion ng Palawan. At mula nga sa may isla ng Cuyo, dyan sa may Magsaysay, ay may mga mostly cloudy at may mga ilang kalat-kalat na light to moderate showers ang posibleng inaasahan mula dyan sa extension ng west portion ng Visayas, mula sa Panay Island at Negros Region. And the rest ng Visayas hanggang dyan sa may Central Visayas, sa Cebu area, hanggang dyan sa may Bohol, hanggang Southern Leyte area at southern part ng Eastern Samar, ay inaasahan pa rin may mga mostly cloudy at may mga random o isolated case of rain showers dulot pa rin ng trough na ito o shallow trough na inaabutan pa rin ng ating remnant trough ng low pressure area na nanatiling low pressure area active pa rin kay Pag-asa. At sa huli, sa bahagi ng sa malawak na kalupaan ng Mindanao, ay inaasahan pa rin mga mostly cloudy at may mga ilang kalat-kalat at mga ilang mga pag-ulan, lalo na dyan sa may Davao Region, mula dyan sa may Governor Generoso, sa may bahagi ng Davao Region at ilang bahagi ng Caraga at Surigao. At dito sa may Northern Mindanao ay may mga mauulap at may kalat-kalat din ang posibleng mga light to moderate showers anytime ngayong araw hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. Pero generally ay mga mauulap at may mga ilan lamang na tsansa ng mga pagkulog at pagkidlat sa area na to. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at all times dahil makataas po ang water surface vapor dito sa bahagi pa rin ng Mindanao. Kung titingnan natin sa ating water vapor in satellite imagery, ay mataas pa rin ang water vapor sa halos buong kalupaan ng Mindanao. So kung mataas po ang water vapor pero sa ating cloud situation ay mababa pa ang mga tsansa ng malalakas na pag-ulan at maaaring light rain showers lamang ay magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at all times mga folks. At mula naman dyan sa may hilagang parte ng Luzon kasama ang Kalingan, Apayao, Cagayan Valley, Isabela hanggang dito sa may northeastern part ng Aurora, sa may Kasiguran ay inasahan dito may mga ilang mga partly cloud dito, heavy ang inaasahan lalo na dyan sa bahagi na ng Palanan hanggang Kasiguran, Aurora. Dahil umaabot dyan yung remnant ng trough na ito na magdadala ng mga ilan ng mahihina at katamtamang pag-ulan.
At dito sa west portions ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa ng La Union, hanggang dito sa Baguio City, Pangasinan, hanggang sa Iba, Zambales area ay nasa amin mga katamtaman pa rin at ilang fairly na cloudy at hindi masyadong makakapalan ang kaulapan dito. Pero yung inaasahan pa rin na may mahina pa rin tayong amihan o northeast monsoon na dadaloy rito sa bandang Northern Luzon. Pero yung pagdaloy ng ilang parte ng ating amihan hanggang di sa Metro Manila ay bahagya itong humihina kaya bahagyang tumataas ang ating temperatura sa bahagi ng Central Luzon pababa ng Metro Manila. So sa General Flood Advisory and Warnings mula sa data feed ni Pag-asa, inaasahan pa rin nakataas pa rin ang flood warning sa bahagi ng Caraga at Bicol Region at sa halos buong Visayas area. Maging ang Mimaropa area ay nakataas po para kay Pag-asa ang flood warning advisory dito. So take note po sa mga kababayan natin ng mga taga Visayas, Caraga at Bicol Region kasama ang Mimaropa ay inaasahan pa rin magkakaroon ng mga possible flash floods kung sakali man ayon sa General Flood Advisory feed ni Pag-asa. At sa lagay ng ating possible gale warning sa susunod na 24 oras ay inaasahan po sa may bahagi ng extreme northern Luzon kasama dyan sa may area, halos kabuuan ng area ng Calintan Channels ay inaasahan po na tataas muli ang gale force at mga pag-alon na mula 2 meters hanggang 3 meters to 3.5 meters ang itataas mula rito sa area na ito hanggang dito sa parte ng Ilocos Norte kasama ang west portion ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at dito sa may east portions ng Cagayan Valley of coast. So sa susunod na 24 oras mga folks ay mag-restrain muna po sila na lumayag sa area na ito na aking binulugan dahil magkakaroon muli ng pagtaas ng gale force at cold breeze o yung malalakas na hangin na magdudulot po ng malakasang gale forces. So ingat po at iwasan muna ang maliliit nating sasakyang pandagat sa susunod na 24 oras. Tungo agad tayo sa lagay na ating computer-generated tropical cyclone sector. Ay kung titingnan natin yung ating low pressure area na binabantayan na para sa akin ay isang remnant na lamang ito dahil halos stationary na halos 4 days na ang nanatili itong stationary at wala talagang interesado na magkaroon ito ng intensified formation. At kung makikita as of 7:15 AM ngayong umaga ay nanatiling mataas ang kanyang central air pressure na nasa 1,014 hectopascals na. So halos wala na talaga itong further development. Bagamat kasi ay yung kanyang convection sa kanyang paligid na ito na nakasasakop ng buong Visayas at Mindanao ay sumisirko pa rin o umiikot pa rin kaya nanatiling nakamonitor ang ating tropical cyclone sector sa posibleng biglang rapid intensification. Sa ngayon, as of 7:15 AM ay nasa kalupaan ito ng Agusan del Sur. So, yung sentro nito, so far, nasa kalupaan ito ng Agusan del Sur, pero hindi natin naramdam yan, mga folks, dahil sa halos remnant na lamang talaga ang low pressure area na ito. Dahil kung titingnan natin yung ensemble forecast ng low pressure area na to ay halos hindi na siya considered na legit na formation o prediction ng kilos nito na gagalaw ito sa anumang oras ng area ng Mindanao. At halos magulo pa rin yung kanyang ensembles. So hindi natin na ito may considered na guidance tracks para kay 97W. At kung magbabasahin natin ang mga analysis sa iba't ibang weather agencies mula sa Japan Meteorological Agency ay almost stationary pa rin talaga ito ayon sa kanila, which is tama naman sa aking analysis. Ganon din sa Joint Typhoon Warning Center, almost stationary pa rin ito na gaya ng aking analysis 3 days ago. At base naman sa aking tropical cyclone assessment, base sa aking PIMO weather page, ay wala pa rin tayong namamataan na anumang tropical wave sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pinapakita dito ay mukhang pagdating ng dito sa bahagi ng Central Visayas, itong si 97W ay parang tuluyan na lang bigla itong magdi-dissipate anumang oras within 24 to 48 hour period. So hindi na talaga insignificant ito para sa akin. And so far sa mean sea pressure
base dito sa Global Spectral Model ng GMA, ay halos mataas pa rin ang atmospheric pressure ay inaasahan sa loob ng 5 to 7 day period dito sa Hilagang Luzon hanggang Southern Luzon. Pero normally, nasa around 108 to 105 hectopascals pa rin ang nasa area na ito ng Southern Visayas area at area ng kabuuan ng Mindanao region. So expected yung mga trough formations ay madalas pa rin aasahan na mabubuo sa bahagi na ito ng Eastern Mindanao hanggang Eastern Visayas sa mga susunod na araw. At kung titingnan naman natin sa iba't ibang forecast computer models mula sa GFS ay halos wala naman tayo pa rin pinapakita rito. Although yung active tropical wave na may ipinapakita rito si GFS mula dito sa may Caroline Islands o sa may Polynesian Islands. Which is nabanggit ko ito kahapon na may mga forecast na ipinapakita si GFS. Pero in real time ay wala pa. So titingnan natin sa mga susunod pa ring oras o within 55-hour period. And the rest, wala naman so far. Puro remnant lamang o trough clouds lamang na magpapaulan sa may bandang Visayas o Eastern Visayas at Mindanao ang inaasahan natin within 5 to 7 day period. At kung titingnan natin sa ECMWF at NAGIM ay halos kapareho lamang yung kanilang pinapakitang forecast predictions. At punta kaagad tayo sa huling bahagi ng ating report sa 3-day weather forecast iba't ibang bahagi ng bansa mula Hilaga hanggang katimugan ng ating bansa mula dito sa Cagayan Valley sa Northern Luzon na asahang may mga light rain showers daw sa hapon o sa gabi o posibleng overnight. Ganon din bukas Monday ay mga mahinang pag-ulan din daw at humid ang inaasahan natin maghapon hanggang Martes. So magdala po ng pananggalang sa ulan lalo na ng mga taga eastern portion ng Northern Luzon. Tsansa na pag-ulan ngayong Sunday dyan ay 70%, bukas ay 90%, at 80% naman pagdating ng Tuesday. Highest temperature expected ay nasa 27 to 23 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 22 to 20 degrees Celsius. Sa Central Luzon naman, kung titingnan natin mula sa sentral ng Tarlac ay mula ngayong linggo ay nasang humid at overcast ang inaasahan natin maghapon na may 50% chance of rain showers. Bukas hanggang Martes ay inaasahan din may humid at overcast ang maghapon natin dyan na may halos 50% din chance ng pag-ulan mula bukas. Pero pagdating ng Martes, bababa daw ito pero maulap naman na nasa 20% chance of rain showers. Highest temperature expected ay nasa 30 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 23 degrees Celsius. At sa parte naman ng katimugang bahagi ng Metro Manila, especially ng Batangas, Laguna area, and 3-day weather forecast po ay may mga mahinang pag-ulan daw dyan at humid ang inaasahan natin maghapon, so magdala po ng payong. Bukas hanggang Martes, ganun din, may mga posibleng mahihinang pag-ulan daw, lalo na sa hapon o sa gabi. At sa Martes ay humid at forecast ang inaasahan natin maghapon na may maliit na chance rin ng mga light to moderate showers. Chance na pag-ulan ngayong Sunday dyan, sa Batangas, Laguna area ay 100% chance. So magdala po ng payong mga folks. Bukas ay 90% at 70% naman pagdating ng Martes. Highest temperature expected ay nasa 29 to 27 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 23 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mimaropa area, in 3-day weather forecast dyan ay may mga light to moderate showers din daw at humid ang inasa maghapon ngayong linggo dyan. Bukas at Martes ay ganun din, may mga light to moderate showers din at humid ang nasa maghapon. Pero sa Martes may mga mahinang pag-ulan daw, lalo na sa umaga o sa hapon. At humid ang nasa maghapon. Tsansa ng pag-ulan ngayong linggo dyan hanggang bukas po ng Monday ha, parehong 100% chance po. So magdala po ng pananggalang sa ulan din at all times. Pagdating ng Tuesday, ganun din, ay nasa 90% chance of rain. Although may mga mahihinang pag-ulan ang kadalasan dito. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan kahit may mga mahihinang pag-ulan. Highest temperature expected ay nasa 28 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng kabikulan natin dyan, mula dyan sa Albay, ay inaasahan ng 3-day weather forecast po. May mga light to moderate showers din daw dyan at humid ay nasa maghapon all the way hanggang Tuesday. Pero pagdating ng Monday, bukas at Tuesday, may sinasabi daw na light to moderate showers lang daw ang aasahan
at humid ang inaasang maghapon. Maaaring hindi ito accurate na possible light rain showers. So, unahan ko na po kayo na posibleng mga moderate ito at ilang portion ng heavy rain showers, especially sa hapon o sa gabi. So, maaaring hindi accurate na possible light rain showers ito, maaaring moderate o minsang heavy ito. Lalo na bukas at sa Martes. Highest temperature expected ay nasa 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 degrees Celsius. At sa Central Visayas area naman, mula dyan sa Cebu City at sa buong kasakupan ng Visayas, ay inaasahan na may mga light to moderate din ang inaasahan maghapon dyan at humid mula ngayong araw ng linggo, bukas, ganun din hanggang Tuesday all the way. So, mag-ingat po at magdala po ng pananggalang sa ulan at all times, lalo na sa mga taga-Eastern Visayas area na madalas na po na halos isang linggo na pong inuulan at binabaha sila dyan. So, expect pa rin na may mga maulan, light to moderate showers at ilang portion ng heavy rain showers ang aasahan natin dyan. So, expect po yan hanggang Martes na po. Highest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 degrees Celsius. At sa bagay naman ng Davao Region, sa may Mindanao, yung 3-day weather forecast po ay may mga pag-ulan daw, light to moderate showers daw inaasahan, especially sa hapon po ito So take note at magdala ng pananggalang sa ulan at all times. At pagdating ng Lunes at Martes ay ganoon din ay inaasahang humid at overcast ay nasa maghapon na may mga posibleng mahihinang pag-ulan at humid ang maghapon. Tsansa ng pag-ulan mula ngayong linggo dyan hanggang Tuesday na po ito. Parehong 80% chance po. So magdala po ng pananggalang sa ulan at all times dyan sa Davao Region. Epekto na rin siguro yan ng remnants ng low pressure area. Highest temperature expected ay 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. At sa silangang bahagi ng Mindanao, dyan sa may Caraga, especially sa taga Surigao del Norte at Sur, ay inasa may mga mahihinang pag-ulan din daw at humid ang inasa maghapon dyan. Bukas, may mga ilang patak o ambon ang aasahan dyan, pero maaaring hindi drizzle rin ito. Posible pa rin ang may mga light to moderate showers at random thunderstorms. Pagdating ng Tuesday ay may mga possible na mahihinang pag-ulan din daw sa hapon. Hihinto ito at magre-resume daw kinagabihan. So mag-ingat at magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at all times kahit mahihinang pag-ulan ito dahil may posibility kasing biglang magkaroon ng moderate rain showers at mga ilang saglitang heavy rains dahil sa cycle flow ng remnant ng low pressure area. Lalo niya dyan sa buong Caraga region. Chance na pag-ulan ngayong Sunday dyan hanggang Monday ay 90% chance. Pagdating ng Tuesday ay nasa 80% chance of rain. Highest temperature expected ay nasa 29 degrees to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. At sa huling paahagi ng ating report, dyan sa west sections ng Mindanao, lalo na ng taga Zamboanga Peninsula ay may mga posibleng light rain showers daw at humid ang nasa maghapon. Ganon din bukas, Monday, may mga mahihinang pag-ulan din daw, especially sa hapon at sa gabi hanggang Tuesday. Pero wag pa kampante, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan at all times dahil may mga halos in 3-day weather forecast ay mga matataas ang tsansa ng pag-ulan. Tsansa na pag-ulan ngayong Sunday dyan hanggang Monday ay 80% chance. Pero pagdating ng Tuesday ay nasa 60% chance of rain. Highest temperature expected ay nasa 31 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 24 degrees Celsius. So hanggang dito na lamang po ang ating weather bulletin at analysis para sa araw ng January 15, 2023. Huwag pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa aking real-time weather updates sa aking www.pimoweather.com at para sa data feed na rin sa iba't ibang weather agencies. So maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.